Lumalago na ang iglesia. Dumarami na rin ang kapakanan ng mga ito. Nangangailangan ng mas malaking tanggapan doon sa kalye Governor Forbes sa Sampaloc. Dalangin ko lang sa Diyos ay sana wala nang masamang mangyari ulit. Magpakatatag tayo. Dahil maaaring may mga bumangon pang kayong suliranin. Ngunit huwag tayong mangamba. Dahil tinutupad ng Diyos ang mga pangako niya. Mga pangako niya sa iglesia. Magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Pagkatapos dumaan sa matinding pagsubok, nililinis ng maigi ng Diyos ang mga sanga na si Kristo ang puno upang mas lalo itong makapagpamunga. Ang pagbangon ng mga kumakaaway sa mga gawain natin, sa labas man o sa loob ng iglesia nang galing, bagaman para sa iba, ito ay hindi magandang pangyayari. Subalit ipinipihit ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Ang mga ito ay panggising sa atin. Na lagi tayong maging handa sa pagbabantay, sa pagsasanggalang laban sa lahat ng mga nagnanais na agawin at ipahamak ang mga tupa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umabot na sa 15 ang naitatag na lokal sa Pampanga at ang lalawigang ito ay gagawin nating isang dibisyon. Kasama na rin doon ang lokal sa San Fernando, sa Cabiao, pati na rin ang bagong tatag na lokal sa San Roque, na kapwa matatagpuan sa Nueva Ecija. At isasama na rin natin doon ang mga lokal na nasa Tarlac. At kapag dumami na ang mga lokal sa lalawigang yon, ay gagawin na rin nating bukod na dibisyon ng mga ito upang mas lalong masinop na mapangasiwaan ng iglesia. Kapatid na Manalo, napagpasya niyo na po ang itatawag sa ilalathala nating babasahin. Ang salitang ang pasugo ang tutugon sa adhika ng Iglesia ni Cristo. Ang kahulugan ng salitang pasugo ay alinmang babala, salita o paabot sabi, nakasulat man o hindi. Katulad ng mababasa sa Hukom 3:20, at si Aod ay naparoon sa kanya, at siya'y nakaupong mag-isa sa kanyang kabahayan na pangtag-init. At sinabi ni Aod, ako ay may dalang pasugo sa iyo mula sa Diyos. At siya'y tumindig sa kanyang upuan. Pinag-iisipan kong mabuti ang ating magiging Pangulong Tudling sa mga susunod na buwan. Sa palagay ko ay hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang mga kasalukuyang nagaganap sa mundo natin. Halimbawa, ang pananakop sa Italia at sa Ethiopia.
ang ginagawa ni Hitler sa pagsasanib sa Reich sa Sudeting Aliman at marami pang iba. Tila muling nagdidilim ang ulap ng digmaan sa buong Europa. At ang nakakatakot, baka ang buong mundo, Ano po ang ibig sabihin ng lahat ng to, kapatid na Manalo? na may napipintong muling pangkalatang digmaan. Hari naway hindi madamay ang ating bansa. Ngunit kung ang pagngangalit ng mga bansa ay magpapasiklab ng pandaigdig na digmaan, hindi dapat lubusang mabalisa ang pananampalataya nating mga Kristiyano. Sapagkat malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Biblia. Pakibasa mo nga, Benjamin, sa Mateo 24, sa 1-7. At mga karirinig kayo ng mga pagbabaka at mga alingaw-ngaw ng mga pagbabaka. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ito ang wakas Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa. at magsisitindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Mga kapatid, malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na noon pa man ay mangyayari ang mga bagay na ito. Nakikita natin sa kasalukuyan ang kaganapan ng mga salitang ito. Kaya dapat ay laging panatag ang pananampalataya natin sa Diyos dahil Siya ang lagi sa ating papatnubay. At hindi niya tayo pababayaan sa anumang panahon. Yan ang panghawakan ninyo at sabihin sa ating mga kapatid. Dahil sa paglala ng tensyon sa relasyon ng bansang Hapon at ang Estados Unidos, binabalaan ang lahat ng mamamayan na maghanda at maging mapagmasid at laging umantabay sa mga anunsyo mula sa otoridad. Sino sa inyo si Felix Manalo? Ang inyo pong lingkod. Kariga, Felix Des. At siya, si Colonel Nurusawa, hepe ng religious group ng Hukbong Hapon. マナロ総司1月27日マニラユナイテッド教会において牧師や聖職者たちが集まる集いにあなたも招待されています。 Reverend Manalo, ikaw ay iniimbitahan na dumalo sa konbensyon ng mga pastor, ministro, leader ng relihiyon na gaganapin sa United Church of Manila
sa Enero 27. 日本軍はそして日本政府はフィリピンのそして東アジアの建設これを望むために全ての宗教指導者の協力を望んでいます。この点をご理解していただけるならば幸いですが。 Inaasahan ng bansang Hapon ang kooperasyon ng inyong relihiyon na matupad ang Co-Prosperity Sphere. Sana malinaw ito sa inyo. それでは皆様良い一日を。 Kapatid na Prudencio, kausapin mo si kapatid na Sandoval dahil kayo ang magiging kinatawan ko sa sinasabi nilang konbensyon. Bukod sa pangakong hindi magdaraos ng kahit na anong pagtitipon, maliban na lamang po sa pagsamba at paghihikayat sa mga kaanib na magtiwala sa kanila, mayroon din pong pangako. Kusang loob, di umano'y iaalok ang gusali at mehoras nitong iglesia kung kakailanganin ito para sa kaukulang pangmilitar. Isinumite ng religious section ang iyong pag-aalam para posible paghihiran sa inyo bilang isang opisyal ng plano veterasyon. Ikinararangal ko, Coronel, subalit nais kong maunawaan ninyo na ang Iglesia ni Cristo ay hindi kabilang sa mga evangelicals o protestante. Huwag ninyo akong alalahanin at ang aking mga kapatid dahil ang aming mga gawain ay pawang ukol sa relihiyon lamang ayon sa mga simulaing nakasulat sa Biblia. Wala itong kinalaman kahit ano sa politika. 私の仲間や仲間の心配はいりません。私は聖書に従って政教活動をしています。政治と何らの関係ありません。日本国は東アジアをまとめるために全ての宗教指導者の協力を強く要請している。しかし世界平和の重要性やその使命など決して強制的にお願いするものではない。お分かりですか？ Do you understand? Pakiramdam nila ay hindi ako makikipagtulungan sa kanila dahil sa ginawa kong hindi pagtanggap ng kanilang alok na pinapanukalang pamunuan ko ang federasyon ng ibang iglesyang ebanghelika. Pero hindi po maaaring maglagay ng kahalilin ninyo. Mas lalong malalagay sa panganibang iglesia kapag tahasan tayong tumuto. Sa gayong paraan ako mas makakakilos ng malaya sa pagdalaw sa mga lokal kung hindi sa akin nakatuon ng kanilang pansin. Ang pangalan ni kapatid na Vasquez ang isusumiti natin na mamamahala sa iglesia. Siya ang magiging kinatawan kung magpatawag ang religious section. Kapatid na Sandoval, gumawa tayo ng palibot liham na babasahin natin sa pagsamba. Mga minamahal na mga kapatid, Sa kasalukuyan, ang kapatid na Prudencio Vasquez ang namamahala sa iglesia. Ito ang gusto ng mga Hapon. Tayo'y sumunod. Huwag kayong mabalisa sapagkat silang may kapangyarihan sa ating bayan. Ang tungkulin ko ay bigay ng Diyos. Gayon din naman ang inyong pananampalataya. Ako'y nananatili sa iglesia at sa ibinigay sa akin ng Diyos. Maliwanag sa inyo at sapat sa inyo na tayo nagkakaunawaan. Naggaya rin ng dati. Ang inyong kapatid kay Kristo na hindi natitinag sa pananatili sa Diyos at sa paglilingkod. Nakalagda, kapatid na Felix Y. Manalo.
Mga minamahal, Do not speak! I did not receive my calling from you, but from God. Mga kapatid, I told you not to speak! with all due respect, officer, I must continue my duties to the Lord our God. Mga kapatid, itinataguyod nating mga iglesia ni Kristo ang kapayapaan lalo na't sa Diyos, sapagkat ito ang banal na layunin ng ating Ama. Kaya tayo tinawag dito sa banal na iglesia. Alin ang kapayapaang ito na dito tayo tinawag ng Diyos? Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo sa Colosas 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging magpasalamat. Alin ang kapayapaang tinawag sa atin ng Diyos? Ang kapayapaan na kay Kristo sa pamamagitan ng kaniyang katawan o ng kaniyang iglesia. Kaya mapalad tayong mga kaanib ng iglesia ni Kristo sapagkat natamo natin ang tunay na kapayapaan. Pansamantala, dito muna tayo. Mga anak. Mabuting at may nahanap silang bahay malapit sa kapilya. Tatay, bakit kailangan pa nilang kumpiskahin yung bahay at opisina natin sa Broadway? Para sa iglesia yun. May mga batas ang mga Hapon na hindi nating maaaring questionin. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, Erdi, baka sakaling malaman mo ang dahilan nila. Pero sa ngayon, ipagpasa Diyos na lang muna natin ang lahat. Oh, Peles, gusto ka daw sanang makausap ni RD. maupo ka. Tungkol saan? Hihinto na po sana ako sa pag-aaral ng abogasya, tay. Eh bakit naman? Sayang ang nasimulan mo. Sa kasalukuyan pong kalagayan ng ating bansa na andito ang mga Hapon, sa tingin ko ay mas makakabuti kung tutulong ako para masinop ang mga kapatid sa iglesia. Sapat na po ang mga natutunan ko sa eskwelahan. Mas kailangan ng iglesia ang karagdagang magmamalasakit dito. Anong ibig mong sabihin? Lulusong na po ako sa ministeryo, tay. Yan ang pinakamagandang balitang narinig ko sa mahabang panahon. Tulungan ka nawa ng Diyos. Peles, may idudulog daw sina kapatid na Tina at kapatid na Shanang sa'yo. Tulungan mo po kami. Ang anak naming si Elias. Kinuha si Elias ng mga sundalong Hapon kanina. Kasama mga kaidan yung mga kapatid na sina Eli Bugarin at Benny Beltran. Na mga kapatid natin sa lokal ng Pulo. Pagkatapos, may bumaba. Mga kalalakihan na may saklob sa ulo. Mga makabili. Kinuha po yung 3, kasama si Elias, at pinagbintangang gerilya. Hindi po totoo yun, kapatid na Manalo. Wala pong katotohanan yun.
Kapatid na Manalo, nito pong nakaraang linggo po, ako at ang pamunuan ng lokal at ilang mga kapatid do'y bumalik sa bayan upang tignan po ang kalagayan ng bahay-sambahan. Habang naghihintay po kami sa aming destinado, may narinig po kong kaguluhan. Kaimil! Carmeliano! Bitaw niyo ako! Carmeliano! Sinikap ko pong tulungan. Nakiusap po ako sa kanila. Hinto na po nila. Pero patuloy pa rin po nila sinisipa si Kaimil hanggang... Kaimil! Pinakaira! Ayoko! Kaimil! 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 Tuwarin niyo po ako, kapatid na Manalo. Wala po akong nagawa. Kapatid na Manalo, nung pong nakaraang linggo, pinuntahan po kami ng mga Hapon sa aming lokal. Carmen! Carmen! Sino ang tagapagsalita rito? Suski! Waray ka no! Narisunod kayo! Manalig ka! Alagaan mo anak natin! Magtago kayo lahat! Manalig kayo! Sumuog kami lahat sa taniman na madawag sa pag-asang hindi kami makikita ng mga Hapon. Nay, alam ko kung pagod na po kayo, ibaba niyo na lang po ako. Tatakbo na lang po ako, kasama niyo ako. Carmen, anak. Basta pangako mo sa nanay mo. Kahit anong mangyari, hindi mo bibitawan ang kamay ko. Naiintindihan mo? Opo, Nay. Marami po sa ating mga kapatid na nakatakas. Ngunit marami po ring naabutan ng mga sundalong Hapon. Nung malalim na po ang hukay, Ama naming Diyos, tanggapin po kami. Kaawaan niyo po kami. isa-isa sila binaril. Palinis sana po ako. Para lang po sa anak ko. Tulungan niyo po kami. Kapatid naman tulungan niyo po kami. Napakalaki po ng pinsala ng digmaan sa aming lugar, kapatid na Manalo. Sagupaan at labanan ng mga Hapon at mga pwersang Amerikano at Pilipino ay halos wala nang natitirang nakatayong estruktura sa mga bayan. Sa awa po ng Diyos, nakapaghanda ang mga kapatid para sa magiging epekto ng pagdating ng mga Hapon. Nakahanap po sila ng mga lugar na pwedeng pagtaguan upang makaiwas sa mga bomba at sa mga kawal ng Hapon. Nakapag-ipon po sila ng mga pangangailangan katulad ng pagkain at tubig bago pa man po kami abutan ng digmaan. Pero higit po sa lahat, pagsasagawa po kami ng pagsamba sa mga dako na ito.
mas lalo pa pong nagtumibay ang kanilang pananampalataya. Sa gitna man ng malagim na digmaan na ito, ay naitataguyod namin ang pagiging iglesia ni Kristo. May pagsamba po noon nung pinasok po ng mga Hapon ng kapilya at natigil po ang pagsamba. Hindi ba sinabi ng bawal magtipon-tipon ang mga Pilipino na walang pahintulot sa amin? Nakiusap po yung aming ministro na huwag po kaming saktan, pero hindi naman po sila nakikinig. Sinara po nila yung pinto. May naramdaman po kaming init sa bubong. Sinigaw ko po payak. Kaya't ang aking mag-ina sa may kesame na matanong ko po, hindi pa po nahihipo na nga po yung kesame. Kapag ka manalo, tumumas po ako. Natagpuan na po si Elias. May nakapagsabi na binihag sila ng mga Hapon at ng mga Makabili. Tumakas sila. Pero may nagsuplong. Natagpuan na po ang bangkay ni Elias at ng iba pa sa bundok ng Marikina. Napakarami ng mga kababayan ang nasawi nang dahil lang sa digmaang ito. Ang mga kapatid natin na nasa gitna ng panganib ay ipanalangin natin sa Diyos na sila'y ipagsanggalang, palakasin ang kanilang loob upang manatili silang nanghahawak sa kanilang pananampalataya. Para sa makasaysayang pagpirma ng dokumentong nagpapahayag ng opisyal na pagsuko ng sandatahang Hapon sa digmaan, nasa mesa po sila at pinipirmahan na po ni General Yamashita ang papeles. Sumuko na mga Hapon! Sumuko na mga Hapon! Kapatid na Manalo, sumuko na po ang mga Hapon sa pinagsanib na puwersa ng Pilipino at Amerikano. Salamat sa Diyos! At sa kabila ng unos na nagdaan sa ating bansa, kailanman ay hindi niya pinabayaan ang iglesia sa kabuuan. Sa tulong niya ay patuloy ang paglago ng iglesia. Sa gitna ng digmaan ay mayroong naitatag na 3 dibisyon sa Maynila, sa Oriental Mindoro at sa La Union. Gayun din ay 32 bagong ministro ang naordinahan. Ibalik natin sa Diyos ang kapurihan. Maligayang kaarawan. Akala ko'y nakalimutan mo na. Kanina ka pa itong pansit na yan. Dala nila Pilar yan. Salamat. Dali. Bless na. Salamat. Balik ka, dali. Happy birthday, Tay! Salamat ha. O tayo. Tayo mga anak. Tay, happy birthday, Tay. Oh, iba mo na yung kandila, Tay. Oo nga. Okay, pagsaluhan na natin ito. Tingnan mo ang lahat ng mga kapatid na ito, Erdy. Lahat sila
ay umaasang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom at magtatamo ng buhay na walang hanggan. Ang dami nilang pinuhunang pagtitiis at pagpapagal. Ang iba naman sa kanila ay tinakwil na ng kanilang mga mahal sa buhay at inuusig dahil sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Tiniis nilang lahat dahil malakas ang pag-asa nila na kung sila'y mananatili hanggang wakas, sila'y maliligtas. Hindi sila dapat mabigo. Gagamitin ko po ang tungkuling ipagkakaloob ng Diyos upang makatulong sa pamamahala sa pangangalaga ng mga kapatid. Oras na. Maghanda na kayo sa pagpasok sa loob. Ergie, pumasok at maupo ka. Natutuwa ako sa iyong pag-aalaga sa pananalapi ng iglesia. Hanggang sa kahuli-hulihang sentimo ay natutuos. Salamat ho. At talagang inaalagaan ko ho. Sapagkat ang lahat ng ho ito ay sa iglesia. Kung gayon ay handa ka na nga para sa isang malaking tungkulin. Anong ibig po ninyo sabihin? Ikaw na ang magiging tagapamahala sa Dibisyon ng Maynila. Si kapatid na Andres Tucker na kasalukuyang namamahala ay inatasan kong mag-asikaso ng isang mahalagang gampanin. Maraming salamat ho sa tiwala ninyo. Kailan po ako magsisimula? Magsisimula ka na ngayon. Sasamahan mo ako sa pagsiyasat sa bagong itinatayong kapilya doon sa Caloocan. Siya nga pala, nasusuri ba ng maayos ang mga gugulin doon? Opo. Meron pa po tayong matitipid sa iglesia sa nauupol na budget sa konstruksyon. Ano na nga palang lagay ng bagong itinatayong kapilya dito sa San Juan? Aabot ba sa pinag-usapan ng schedule ng paghahandog? Naayon naman po sa kalendaryo natin ang schedule ng konstruksyon. Ito nga ho tinala ko yung pinakahuling litrato na kinuha ho nung ginagawa ang kapilya. Mga minamahal na kapatid, papaano po ba natin naitayo ang sambahang ito? Tayo po ba ay napakarami na? Alam ninyong kabilang pa rin tayo sa minorya sa bansang ito. Baka naman kung tayo ikakaunti ay napakayaman nating lahat kaya nakayanan nating itayo ito. Alam din ninyong sagutin niya. Dahil ang lahat ng kaanib sa iglesia ay mahihirap lamang. Hamak sa paningin ng sanlibutan. Ngayon, papaano natin nakayanang itayo ang sambahang ito mula sa abuloy at handog na inaalay natin sa Diyos? Sa pamamagitan ng lakas at pagpapala ng Diyos. Bien, malapit ka na palang magkolehiyo. Saan ka ba mag-aaral at anong kurso ang plano mong kunin? Mechanical engineering po, tatay, sa National University. Mabuti, sapagkat sa panahong hinaharap ngayon ng iglesia, mas lalong maraming kapakanan ang dapat itong ipagmalasakit. Sige anak, pagbutihin mo ang pag-aaral mo dahil hindi masisira ang nasa Biblia na ito ang mag-aangat sa tao. Apo. Bakit, Peles? Anong masakit?
Parang sumama lang yung pakiramdam ko. Mabuti pa siguro umakyat ka na sa kwarto. Bian, pakihatid ang tatay sa kwarto. Hindi na. Iatid mo na lamang ako sa opisina at marami pa akong asikasuhin doon. Hindi ka pa ba magpapahinga? Hindi pa. Kailangan ko ng ihanda ang papalit sa akin. Sa pagkakataong ito, ay pipili kayo ng isa sa inyo na iahanda upang italaga sa pamamahala sa iglesia. Kung sumapit ang takdang panahon. Upang siya ay maturuan at masanay sa paraan ng pamamahala batay sa tuntunin ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kapatid na Manalo, bakit po kami pipili ng halili sa inyo? Di po ba kayo ng huling sugo ng Diyos? Oo nga po, opo. Kapatid na Manalo, hindi po ba bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw? Kayo na po ang maghahatid sa amin sa kaligtasan? Wala pong makapapalit sa inyo. Wala pong makapapalit sa inyo. Mga kapatid, ang katawang taglay natin ay marupok, tumatanda, humihina na igugupo ng pagkakasakit. Nang pasimulan ko ang gawain ito ng Diyos, nasabi kong tanggapin man o hindi ng mga tao ang kanyang mga aral na ipinangangaral ko, ay hindi naman pinabayaan ng Diyos ang gawain niyang ito sa mga huling araw. Kaya sakaling loobin niya na kunin ang aking buhay kung taglay, nararapat lamang na maipagpatuloy ang huling gawain ito ng pagliligtas. Si Moises na sinugo ng Diyos upang ilabas sa pagkakaalipin sa Ehipto ang Israel at dalhin sa lupang ipinangako, sa kanila ay namatay. Subalit iniligay ng Diyos si Josue upang siya ang nagtaguyod sa gawaing pinasimulan ni Moises. At bago namatay si Moises, ay hiniling niya sa Diyos na maglagay siya ng hahalili sa kanya. Sa makatuwid, ang buhay ng sugo ay may katapusan. Subalit ang karapatan ay nananatili at isinasalin ito ng Diyos sa inihahalal na kahalilin to. Kaya sino man ang mapili sa pagkakataong ito na lalaking ihahanda para sa pamamahala ng iglesia, ay ipinamamanhik ko sa inyo na kung paanong nakipagkaisa kayo sa akin, ay gayon din ang pagkakaisang ibigay ninyo sa Kanya. Bukas na ang hapag
para sa pagmumungkahi ng itatalagang tagapamahalang pangkalahatan. Kapatid na Glicerio Santos. Kapatid na Manalo. Kasiring. Iminumungkahi ko po si kapatid na Eranio Malalo. Sa lahat ng sumasang-ayon sa kapatid na Eranio Manalo, itaas po ang kanang kamay. Kitang-kita naman po na ang napili ng tanging kapulungan na ito para maging tagapamahala ng buong Iglesia ni Cristo pagdating ng takdang panahon ay si kapatid na Eranio Manalo. Eddie Boy! Po. Nakuha mo na ba yung bago mong notebook? Opo. Salamat. Sige. Ata, si Eddie Boy ba yung nasa labas? Oo, naglalaro sa labas. Nakaka-istorbo ba kami sa'yo? Tawagin mo nga si Eddie Boy at papasukin mo rito. Bakit tawag si Eddie Boy sa labas? Eddie Boy, pinapatawag ka ng lolo mo. Eddie Boy, dito. Halika. Eddie Boy, kakausapin ka ng lolo mo. Opo. Sige na. Lolo, magandang hapon po. Kawang ka ng Diyos. Kamusta ka, Eddie Boy? Mabutit masigla ka't hindi ka nagkakasakit. Kamusta ang pag-aaral mo? Mabuti naman po, Lolo. Maganda naman po aking mga grado. Di rin po ako lumiliban sa aking klase. Salamat naman sa Diyos. Eddie Boy, halinga't lumuhod ka sandalit, ipananalangin kita. Opo. Ama naming Diyos, Tuwa ka ng Diyos. Hindi. Kapatid na Manalo, marahil po'y kailangan niyo na pong magpatingin sa doktor. Ang magagamot lamang ng manggagamot ay yaon lamang hindi pa mamamatay. Hindi yung dumating ng panahon ng kanilang pagpanaw. Alina kayo't magmadali at tagahantay ng mga kapatid. Nariyan na ba si Masyong? Andiyan na po.
Mag-usap po muna tayo. Doktora, kamusta po ang kalagayan ng tatay? Hindi naman lingid sa inyo ang kalagayan niya ngayon. Para hindi na siya mapagod. Hayaan niyo na siya magpahinga. Ata, May kailangan ka ba? Beles. Pinapanalangin ka namin lahat. Pinapanalangin ka ng buong iglesia. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ng mga anak natin. Mahal na mahal ka ng buong iglesia. Ernie. Tay, huwag na ho kayo masyadong magsalita. Tipirin po ninyo yung lakas ninyo. Erding, mahalin mo ang buong iglesia. Apo.
ay tatawag ng sugong magsasagawa ng iyong